And hello! Magandang araw po sa inyong lahat. And welcome back po dito sa Almontero Tutorial. Ayan. So yung ating, anong tawag dito, ring light is the sunset. O, di ba? Ayun yung ating ring light. So may nagtatanong sa akin. So hindi ko alam, parang araw-araw laging may ganitong case or laging may scenario. So ito ibubuod ko lang doon sa mga nagsisend money via InstaPay. Pag sinabi natin InstaPay, nagsend ka sa bank to other bank, then e-wallet to banks or bank to e-wallet. So vice versa lang siya. Kung nag-send ka sa ganyan, yung magkaiba yung bank, then kunyari BPI to GCash, GCash to BPI, BPI to BDO, BDO to Metrobank. So meron tayong two type diyan. InstaPay and PesoNet. Pag PesoNet, one day process siya kapag nag-transfer ka ng 2 PM onwards. Pero pag hindi naman umabot ng 2 PM, matatanggap mo siya within the day. Pero hindi siya real time. Ganun ang PesoNet. Okay? Then, ang InstaPay naman is ito yung maximum of 50,000 pesos na isesend mo to other wallet or other bank. So, ibig sabihin, kapag nag-send ka, halimbawa, meron kang GCash, nag-send ka sa BPI mo ng 50,000, matatanggap mo agad. So, ang problema kasi is hindi agad natatanggap ng ating mga subscriber o yung mga nagko-comment. So, bakit hindi natin natatanggap? So, ang nagiging problema niyan is yung tinatawag nating intermittent connection. So, nagkakaroon ng transaction float or yung tinatawag nating float transaction pala. Ayan, nagkakaroon yan. Kaya hindi natatanggap ni receiving bank yung pera or yung funds na pinadala mo. So, nagkakaroon siya ng error. So, pag ganyan yung nangyari, ang mangyayari is kailangan mag-antay ng 3 banking days. Swerte ka na lang kapag pumasok na agad sa'yo ng 1 banking days. So, normally, 1 to 3 banking days. So, anong gagawin kapag ganyan? Ako kasi, pag ganyan yung nangyayari sa akin, siguro mga 100 times na nangyari sa akin yan. Talagang hinahayaan ko lang. And lahat naman, okay, natanggap naman lahat. Basta tama yung account number ha, yun ang pinakamahalaga. Kasi kapag mali yung account number, doon ka pwedeng magkaroon ng problema. Okay, kung tama naman account number mo, wala kang ibang magiging problema, kundi kailangan mo lang magantay ng up to 3 days. Kahit gaano pa yan kaimportante, kahit mag-message ka sa bank, kahit mag-message ka sa source or sa receiving bank, wala kang magagawa. Kasi unang-una, may process yan kung paano or mapupunta sa iyon. Either babalik yan dun sa pinagsendan mo or papasok na siya dun sa pagsesendan mo. Okay? So, ganoon lang siya kabilis. Paano naman kung lumampas siya ng 3 banking days or 3 business days? Pag ganoon, ang ginagawa ko is nagme-message ako kay BSP. Si BSP, meron silang tinatawag na si Bob. Si Bob, siya yung sasagot sa'yo. Siya yung AI siya na doon mo ilalagay yung transaction, kung anong nangyari, kung sino yung irereklamo mo, ganon. So, nandiyan sa link, ilalagay ko yung link dyan sa description box. Then yan, mag-antay ka na lang and ikaw mismo yung kokontakin ng bangko, ng bangko kung saan nagkamali or kung saan hindi na-transfer or nag-successful yung pera mo. So, ito yung mga funds na nabawas na pero hindi natanggap. Okay? Ganyan po yung ating InstaPay at PesoNet. Huwag kayong masyadong kabahan, pero wala tayong magagawa, tandaan nyo. Huwag na lang kayong magpaka-stress kapag emergency kasi wala talaga kayong magagawa dyan, okay? So, ang gawin nyo is mag-antay, mag-chat sa BSP after 3 days na lang kasi parang hindi naman kasalanan din ng banko yun once na nagkaroon ng intermittent connection or yung mga error, yung mga tawag dito, sinasala nila yung mga transaction mo, okay? So, hanggang dito na lang. Once again, I'm Adrian Montero dito sa Montero Tutorial. Hanggang dito na lang. Bye-bye!